At yun mga guys, magandang araw sa inyo. Ngayon pala may tinatatuan tayo at client design yung gagawin natin. So bali yung disenyo talaga guys nanggaling sa kliyente ko at pina-edit niya na lang sa akin ng konting-konti. Kasi AI generator po yung gumawa ng design ni ma'am. Kaya meron talagang minimal errors pagka lumabas na yung pinaka-design. So hindi niya rin yung nagustuhan kaya ang sabi niya sa akin baguhin ko daw yung ulo. Kasi nga hindi nga daw mukhang isda. Mukha kasing uod guys yung lumabas sa AI generator kaya hindi talaga nagustuhan ng kliyente ko. At syempre ginawa ko dito yung best ko para magmukhang isda yung ulo at nung nakita naman ng kliyente ko yung design natuwa naman siya. Ang sabi niya sa akin okay na daw yan at ang cute daw ng mukha. So ayun mga guys, ito pala yung mukha na sinasabi ko. Yan yung binago natin. Isda talaga yung itsura niya, 'di ba? Pero ito kasi yung inilabas ng AI generator. Hindi talaga mukhang isda, 'di ba? Kaya kung alam nyo kung ano bang klaseng isda yan, paki-comment na lang sa comment section. So yun mga guys, balik na tayo dito sa tatuan. Ang ginamit ko pala na needle dito ay 5RL, 9RS, 7cm at saka 9cm. Medyo maliliit yung ginamit natin na size ng needle dito gawa ng detalyado yung disenyo ng kliyente natin. Kaya pwede nyo rin pong gamitin yung mga ginamit ko na needle pagka nagtatattoo kayo ng mga detailed tattoo para malinis yung detalye guys, hindi yung parang maraming sobra-sobra. Yun yung diskarte doon. Sa ink naman guys, ang ginamit ko dito ay dynamic black. So lagi ko naman sinasabi na yun yung gamitin yung ink pagka nagtatattoo kayo ng mga black and gray tattoo. Kasi sobrang solid talaga ng outcome ng dynamic black. Okay din naman yung ibang brand ng black ink. Pero ito talaga yung pinaka gusto ko guys. Kaya ito talaga yung lagi kong nire-recommend sa inyo. May mga nagtatanong pala sa akin kung ano ba yung hinahalo ko pagka gumagawa ko ng black and gray. Yung hinahalo ko guys ay tubig lang. Distilled water lang po yung ginagamit ko pang halo dun sa mga black and gray tattoo na ginagawa ko. Meron lang pala akong idadagdag sa mga kaalaman nyo mga guys. Naranasan nyo na ba matuyuan ng ink habang nagtatattoo kayo? Kumbaga tumigas yung ink at hindi nyo na makuha yung mga tinta doon. So merong solusyon para maiwasan nyo yon. Bumili po kayo ng witch hazel. Meron naman tinginon na tag 100 pesos or 200 pesos. At ang gawin nyo ay ihalo nyo yung solution na yon sa mga ink na gagamitin nyo bago kayo magtattoo. At ito pa, hindi lang po sa black and gray ink yun pwedeng gamitin. Pwede din po yun sa colored para hindi rin kayo matuyuan ng mga colored ink. Kaya sulit na sulit talaga yung 100 pesos nyo, di ba? Hindi masasayang yung mga ink na ginagamit nyo habang nagtatattoo. Kaya yun po mga guys, mahaba-haba na naman yung mga pinagsasabi ko dito sa vlog ko. Natapos na pala ako sa ginagawa kong tattoo at ito na po yung resulta ng ginawa kong tattoo. Sana po nagustuhan nyo yung video na to at kung okay lang paki-like at follow naman ng Facebook page ko kasi marami pa po akong i-upload na tattoo videos at sasabihin ng mga tips na sa tingin ko makakatulong talaga sa pagtatattoo nyo. Kaya yun mga guys, thank you nga pala sa kliyente ko at sa nag-refer kay ma'am. Kaya hanggang dito na lang muna. Sa susunod ulit. Maraming salamat. Bye!